Ayan po mga kalingap, welcome back na naman po sa ating YouTube channel. Ayan, Boy Tabang. So for today's vlog, nandito pa rin po tayo sa barangay po ng Bonifacio sa bayan po ng Lope de Vega upang maghanap po ng pwede nating matulungan sa kapamaranan po ng mga viewers po natin. Ano? So syempre kasama pa rin po natin si Kagawad Len. Kagawad Len, pasok! Ayan, ayan, so talagang ang babait po ng barangay official po dito talaga sa barangay po ng Bonifacio. Yan, sample na po natin si Kagawad Len na talagang mukhang nadisturbo natin siya nadisturbo natin siya sa kanyang trabaho, pero ayan, sumama pa rin po siya kasi meron siyang inirekomenda or nilapit sa atin na pamilya na kung saan kanina nakita ko po talaga yung sitwasyon, lalong-lalo na yung bata, no? Talagang panikip po ng dibdib yung sitwasyon ng bata, no? Kasi first time po natin ulit makakapag-encounter ng ganitong sitwasyon. So si Kagawad Len nirekomenda sa atin. So di ko po alam talaga, speechless po ako sa mapapanood nyo or sa mapapanood nyo po sa ating vlog ngayon, ano? So si Kagawad Len, ano yung sitwasyon nila para kahit paano meron tayong pahapyaw doon sa mga viewers natin? Ang sitwasyon po nila dito, yung bata po, ano po yun, isang, ano ba yun, may PWD kumbaga? PWD ba yun? Hindi ata. Hindi. Kumbaga depression. Oo, parang ganon. Kasi sinasaktan yung sarili. Yeah. Ganon. Yung po yung talagang nakakalungkot na makikita po nyo. Baka mamaya po sa vlog po natin makita nyo yung reaction ng bata. So, pero sige lang po, alamin po natin yung kanilang sitwasyon kasi hindi lang po yung bunso ba nila ito or pangalawa Hindi yan bunso. Pangalawa sa bunso. Pangalawa sa bunso. Yung nagkukampo daw dito dati, yung nag-aalaga, yung kapatid niya rin. Pero wala dito. May sakit din, pati yung mama may sakit rin. So, talaga, alamin po natin, no? Wag na po natin patagalin at tara na po sa video. Okay. Nandito na po tayo, mga kalingap. Maupay, udto. Udto na. Ayan. Ano po, te, kamusta? Man. Okay lang ba? Diyan ako maupo? Oo. Ha? Ayan po mga kalingap. Dito po tayo maupo sa tabi ni ate. Ayan. So, mga kalingap, no, nung hinihintay po namin si ate kasi meron daw siyang pinuntahan, nakikita ko po talaga yung reaction ng kanyang anak. Ito po yung sinasabi ko kanina na di ko po alam kung ano po yung tawag doon sa sakit na yun na sinasaktan po yung sarili. Ayan. Pero ngayon baka maobserbahan niyo po kung ano po talaga yung nangyayari. Pero yung makakasagot lang po talaga dyan is yung nanay. Ano po yung pangalan niyo, te? Nora. Ayan, si Nanay Nora. Ilang taon na si Nanay Nora? 43. 43. Ilan po yung anak niyo? 7. 7. Pito. Yan na. Ito yung bunso. Ayan, anong pangalan mo? Nunoy. Ay, grabe, napakagwapo naman ng Nunoy na yan, no? Bibi ama, mga kalingap. Ayan, so, siya yung bunso. Tapos, ito naman yung yung nasundan. Yan eh. Ayan. So, anong pangalan niya? Alexa. Ang ganda po ng pangalan, mga kalingap. Alexa. Pang US, pang Amerika na pangalan. Alexa. Ilang taon na si Alexa, te? 9. 9 years old. Ayan. Pwede niyo po ba ikwento sa amin bakit nagkaganyan si Alexa? Ano po man nangyari sa kanya na sinasaktan po niya? Mga kalingap, papakita ko lang po sa inyo yung kanyang hitsura, no? Ayan po. Marami po siyang sugat at meron po nga namamaga doon sa kanyang pisngi. Sa dahilan po ba yan na sinasaktan niya yung kanyang sarili? Meni siya. Naundang nito pagpasakit siya lawas siya nakaturog. So bali kapag... Abang nagmata dito na uwan labi tikaon, tikaturog. Sa pamasunan. Pangabot. Ayan. Tapos nakunot sa Hindi lang po yung sarili niya sinasaktan niya, pati rin yung nasa... nagbantay sa iya. Nagbabantay or nag-aalaga sa kanya. So mga kalingap, kanina po nakikita ko talagang sige po ng dibdib, no, na, sa ganitong sitwasyon ng bata. Nandun pa siya sa minor age.
Talagang tingnan niyo po, marami pong sugat. Ayan. So, ano po yung nangyari sa kanya? Kaya na, kuanong ko yun siya ito, pag tuig na niya, sa siya nga, nito na ya, edad. Ganun na. Oo, kay, hindi naman nakukuha, kumaya. Ay, Kasi siya, pagparpanol siya, lawas. Sagot niya, warak, anak ko siya iya nga, kuan, dere siya, sugat sitong kay, di man siya nang papakuan siya, lawas. Nabatak nga kuan na lawas, ito pag, dora niya katuig, guys, dito niya. Sinasaktan niya yung sarili niya. Ayan, so mga kalingap, kwento ko lang po yung mga sinabi ni Ate Nora na nung bata pa daw naman siya, siguro nasa mga months pa lang, hindi pa daw nakikita ni Ate Nora yung talagang sakit ni Alexa. Tapos nung dumaan na po yung 2 taon, doon na po niya nakita yung talagang pagpapasakit doon sa sarili niya. Tapos meron po ba kayong ginagawa that time na kung bakit na ganyan siya nung pinagbubuntis mo po si Alexa? Meron ka bang ginagawa na gano'n? Wala. Wala, ano ko siya. So, ayan mga kalingap, di po natin alam kung ano po yung dahilan kung bakit naging ganito si Alexa. Siguro, siguro doktor lang po yung makakapagpasabi niyan. Kasi kawawa naman po, no? Kawawa ng bata. Kanina talaga ginagano niya, parang sinasaktan talaga niya yung sarili niya. Ano? Kawawa naman ni Alexa, mga kalingap. Oh, ano nangyari sa kamay niya? Ano Kay miton kay to pag sinugat. Miton na siya. Parang bugbog po. Bugbog sarado po yung mukha niya, Alexa. So ano na naman yan po yung ginagawa niyo para kahit paano hindi niya saktan yung sarili niya? Kuwang ko na siya, ginkikilaw. Ay, agilag niya. Kapangit sa gilag niya. Kaya ginsugat, nikakaptang ko nga niya doon, kamot, sugat. Naundang siya pag sugat. Basta kaptang ko yan. Paano yun po yan? Pinapakalma? Ito na yan. Pinakati niyo po yung kanya. Ito. Pwede niyo po yung pakalma sa kanya. Oo. Kaya tekaan nga ni iton, kaptan na yun, kamot nga ito sa kardero, makaon. Tinom nga ni, daan ito, bit-bit nga di tubig, pati baso. Buti po, hindi niyo siya binibigyan yung mga mapanganib na mga bagay na kung saan talagang doon talaga siya masasaktan. Hindi. Hindi naman. Paano kung halimbawa wala kayo dito, tapos kanina yung kapatid niya lang 2 nandito, tapos pumunta siya doon, anong gawin niya? Dere din ako sa hadakin sa mga suka sa kahoy. Dere nagpupurot. Loto, kardero lasin, pupurot pati galon. Tapos pag sugat sa iya man. Ito nila akuan sa So iya. yun po mga kalingap, no, kailangan talaga ng pansin ni Alexa or pag-aalaga. Lalong-lalo na kung halimbawa may mga trabaho po sila Ate Nora tapos yung kanyang asawa, ano, ayan, kailangan po niya ng atensyon kasi hindi po natin alam sa mga darating na taon, baka mas ma-explore pa ni Alexa yung kanyang pag-iisip tapos alam na niya kung paano kumuha ng mga mapanganib na bagay. So kailangan po talaga niya ng pansin at alaga at kumbaga pag-monitor sa kanya. Ano, so kapag wala po kayo, sino naman yung nagbabantay sa kanya? Nga niya, amay iya doon. Iya doon. Magurang na, daraga. Babae. Kaya nakipdays kanina sa porpes siya to bantay. Iya, magurang. Yung babae. Ayan, nandito. Nasaan po ba siya? Ito po naka-yellow. Halika dito, be. Halika dito. Nahihiyain. Ayan. Nag-aaral po ba yun? Anong grade po? Grade 10. Grade 10. So, graduating po siya ng high school. Junior high. Sa junior high. Ayan. Mahihain po mga kalingap yung mga tao po dito talaga. So, ano yung po masasabi nyo, Nanay Nora, sa kalagayan ng anak nyo? Siya lang po ba yung may sakit na ganyan sa pamilya niya? Pasayo. Pasayo. O, makita.
Ay, meron pang ano. Magurang Sige ka na stigil dyan na. island. So, meron din po siyang anak daw na may hika. Yung talagang nag-aalaga po daw kay Alexa kapag wala dito. Tama po ba? Ayan. Buti naman po, kapag sinasaktan siya ni Alexa, hindi naman siya nagre-react. Bihira. Hindi naman. So talaga kung sino yung nakapalibot sa kanya tapos merong nandun na yung time na talagang gusto niyang manakit, kahit sino talaga pwede niyang saktan, ganun. Yung mga kalinga. Ewan ko po kung meron po bang tawag ito gamot sa ganitong sakit. Kasi pag lumaki po si Alexa nako, ngayon parang mano-mano lang. Pero kapag lumaki po yan, lumaki. Ay, ako, kawawa po. Lalong-lalo na kung sino po yung nasa paligid niya. Ano? Ayan. So, ano po yung masasabi nyo sa kalagayan ng anak nyo, ni Alexa? Tinora. Kada mo siya, iyaw ng sinsak nga. Kung yung pinakwarta kay pwede ko kung siya pa-check up kung yan ulang Hindi po pa ba siya nagpa-check up? Ilang taon na siya? 9 years old. So, talaga, yan po mga kalingap, no? Hindi po talaga, since birth, hindi po na pa-check up kung ano po talaga yung sakit ni Alexa. No? Sana po kahit paano mapa-check up po natin, no? Kahit maresitahan lang ng pampakalma. Ano? Ano yung masasabi mo sa kalagayan niya? Ano yung masusugat sa kanyang kamutangan? Same, anak. Sa iganak, ang po sa ginoo kunta. Wala ito nung iya pagpanakit siya lawas kay Cairo. Na dako kaluoy nga sugat siya sitong baman sa nakadipa sa salisakyan. Wala ko man siya. Siya nga ginpunit, kung nagtinumar. Kaya nanong kay paggawa sugat siya sitong. Sabi daw ni Nanay Nora, no, hinihingi daw niya sa Panginoong Diyos na mawala yung sakit na dinaranas ni Alexa, mga kalingap. Kasi nung nasa tiyan pa naman daw si Alexa, ay hindi naman daw sinabi na pinalaglag or anong iniinom na gamot ni Ate Nora. Ano? Meron ka bang hinala kung bakit nagkaganyan siya? Wala. Ayan, so yun lang po talaga, no. Kahit sino po, kahit yung nanay niya, hindi po alam kung Mas kansero, may sakit. merong sakit ka pala, nakwento ni Kagawad, meron ka ding sakit. Dilat lang, sumat ka na. Anong sakit mo, Nanay Nora? Kaya lagi ko po nakabatan yung manikaw kay. Siya wala na nabot. Eh, kaan naman, ganito yun, Ate Nora eh. Yung mga anak mo, masyado pang bata. Kung halimbawa, nandun na tayo sa point na talaga nandun yung responsibilidad ng mga nanay na alagaan or ipalayo sila sa mga ganyang sakit. Pero isipin mo maliliit pa sila, isipin mo rin yung sarili mo. Kasi kung paano halimbawa, hindi naman natin hinihingi, mawala ka, o sino na yung mag-alaga sa kanila? Diba? Ayan. So, ano ba yung iniinda mong sakit? Kay, ang batson ako kay to pag uso sa tisto yung siya rin nga COVID-19 nagpa-inject up tas nagpa-inject up liwat orang na buti bulan nagpa-inject up sito ito diri pagpaburan kay karek ko sa kabataan hindi na masundan mini niya nakulawas. So, kwento daw ni Nanay Nora, nung nagkaroon daw po siya ng sakit, simula nung nagpatusok po siya ng COVID. Tapos, hindi pa daw lumipas ang isang buwan, nagpa-inject naman po siya ng hindi na pagpabuntis, kumbaga hindi ko po alam kung anong tawag dun. Ayun po, kaya po nagkaganito si Nanay Nora. Nagkaroon po siya ng mga sakit na hindi natin alam. So, makikita niyo naman po mga kalingap na doon sa kanilang sitwasyon, wala po silang kakayahan na magpatingin sa doktor or bigyan po ng kahit anumang gamot. Kasi nga, mahirap lang po talaga si Nanay Nora. Ayan po, tingnan niyo po. Yan po yung ginagawa ni Nanay Nora para pampakalma po kay Alexa na hindi po saktan yung kanyang sarili. Hindi po natin.
Ganda-ganda po ng bata. Harus menggelap sebab kami setengah Pagal. kay kon imiton iya kon der miton tumanan magsinugad siya Sabi daw ni pangugot Nanay Nora, mga kalingap, hanggang maghapon daw, ginagawa nila yan para hindi lang saktan ni Alexa yung sarili niya. Pero kanina po, nung wala po dito si Nanay Nora, talagang sinasaktan po niya talaga yung kanyang sarili. So, ayun no, Nanay Nora, ayun, paano kinagagalak sa pagkakala. So, bali, sana makabalik ako dito na may magandang balita sa iyo, ha? Ayan. Hayaan mo na ilalambing natin to sa mga viewers natin na kahit paano matulungan kayo kahit pang-check up lang. Pang-check up lang, maresitahan kayo ng gamot. Malaking bagay na po yun sa kanila mga kalingap. Mapa-check up lang po si Alexa, si Nanay Nora, tapos yung isa niyang kapatid na masipag mag-aral kahit may hika, may sakit sa puso. So, yun po yung kalagayan po nila. Wala po silang kakayan kasi si nanay po, housewife lang or nandito lang sa bahay. Yung tatay naman po nila is nasa bukid. Hindi pa siya nakakapagsalita? Hindi po siya nakakapagsalita. wala yan nagbabaga mama tata Mama, tata lang. Papa. ako Ayan. So mga kalingap, nilalambing ko po sa inyo na sana matulungan po natin yung pamilya na to kahit pang pa-check up lang na kasi kawawa naman po yung bata kung makikita nyo lang po kung inatake po siya ngayon, makikita nyo kung paano siya paano niya saktan yung kanyang sarili, pero dahil alam naman po yung relief na ginagawa ni Nanay Nora, ayun, kumakalma po si baby Alexa. So, ayan. Sana po matulungan natin yung pamilya na ito. So, ngayon, wala po tayong may bibigay kasi nga meron po tayong sinusunod na rules. Kapag nag-scout tayo, nagaling po kay Kuya Bal. So, I hope, pagbalik po natin, madalhan po natin sila ng bigas at saka konting grocery. Malaking bagay na rin po yun sa kanila. Kasi, yun na nga, yung sitwasyon ng kanilang hanap buhay, wala po talagang kakayahan para makapag-provide ng kanilang pagkain. Nanay Nora? salamat Basta huwag ka lang panghinaan ng loob. Alagaan mo yung sarili mo. At syempre, huwag mong papabayaan na mag-isa lang si Alexa. Kasi sa observation ko lang po mga kalingap talaga na kaya po gawin na ni Alexa kahit anong gusto niyang saktan yung kanyang sarili, kaya po niyang gawin. Kasi nga nakita nga ni Yansky daw kanina na parang ginaganon niya yung mata niya, di ba? Kawawa naman po. Mga kalingap, dito na lang po yung ating vlog. Gusto ko lang po magpasalamat unang-una kay Kagawad Len sa pagsama po sa amin. Talagang maganda po yung accommodation po dito talaga ng mga barangay official dito sa barangay po ng Bonifacio. Maraming salamat po. Nandiyan naman po si Kagawad Len. At syempre, sama po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at syempre Kalingap Rob. Huwag niyo po sanang kalimut supportan yung The Great Team Moreno. At syempre doon po sa mga sponsor na sumusuporta po sa aming team. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Doon po sa mga binabanggit ni Kuya Joey sa outro niya. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po yung ating vlog. Ingat po tayo palagi at syempre Kampay Sinara. Adios mga Kalingap. Laging nagkakaisa at palaging